This song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Norte. Hope you like it out. Pag-ibig mo sa akin, pag-ibig at biyaya mo hindi ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat muli sa pagkakataong ibinibigay mo sa aming mga makasalanan na tumunghay sa iyong mabuting balita, na magbinhi ka sa puso namin, Panginoon, ng iyong mga aral na magbibigay sa amin ng kalakasan upang umiwas sa aming mga kasalanan. Muli, ang iyong abang lingkod ay lalapit sa iyo at hihingi ng paglilinis.
Ipagkaloob mo sa akin ang wisdom na kamukha na ibinigay mo kay King Solomon, ang humility na taglay ng Panginoong Jesus, ang kapuspusan ng iyong banal na espiritu, upang sa ganon, gamitin mo lamang ako bilang instrumento sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. The prophetic voice of God, please Lord, marinig namin, upang sa ganon, ang aming puso ay sumunod sa iyo na may kababaang loob. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Gayon din, tayo po'y lumapit ng may kababaang loob. Ihingi natin sa Diyos na kapatawaran ang ating mga kasalanan, ang mga kasalanang nagdulot upang masaktan natin ang ating Diyos. Upang sa ganon mabuksan ang ating spiritual na mata, ang ating spiritual na tenga, upang magkaroon ng kaugnayan ang ating espiritu at ang espiritu ng Diyos sa atin. Yes, ang dami nating kapaguran sa araw na ito. Kasi meron tayong tinatawag na fighting spirit. Nawa, lumaban ang ating espiritu sa mga gawa ng dyablo. Pinakamahalagang biyaya na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Diyos sa oras na ito ay ang kanyang mabuting balita bilang pagkain nating espiritual. Nawa magkaroon tayo ng desire na marinig ito sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kinahahabagan tayo ng Diyos. Kung ikaw may nakikinig kayo sa Facebook Live na ito, mahal ka ng Diyos. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, dinala ka sa Facebook Live na ito upang mapakinggan mo ang mensahe ng Diyos, upang makalaya tayo sa kasalanang umaalipin sa atin everyday. Nawa magkaroon tayo ng pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Kung ano man yung suliranin na hinaharap natin sa oras na ito, ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang papawi sa sakit sa ating mga puso, ang papawi sa sakit ng mga nararamdaman natin sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay buhay. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga susunod na minuto. Ikaw ang maitaas sa Facebook Live ito. Muli, papuri sa iyo, Ama, sa katastaasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Excuse me po, at ako inuubo. Okay. Ang turo tungkol sa paglilimos. Pagkaingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa nyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipangkaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan.
Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ang turo tungkol sa pananalangin. Ngunit, kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. And, ang turo sa pag-aayuno. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya ang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita online. Everyday. Everyday talaga. Parang pagkain nating spiritual. Kailangan natin talaga yan. Huwag kang makukontento na kumain ka lang ng kanin at ulam. Kailangan meron tayong spiritual na pagkain kasi tayo ay may spirito. Tayo ay nilikha ng Diyos na hindi naman katawang lupa lang. Tayo may kaluluwa, tayo may spirito. Medyo check lang. Baka yung spirito natin patay na. Yung sabihin, buhay pisikal, pero patay spiritual. Ay matakot-takot tayo dyan. Kasi Jesus will come anytime. Parang magnanakaw. Biglang bubulaga. Ayun na, di ba? Paghuhukom na. Kailangan hinahanda natin yung ating sarili sa paghuhukom. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa presensya ng Diyos para sa paghuhusga. Pero salamat sa Panginoon, buhay pa tayo. Nakakarinig ka pa ng gospel. Ibig sabihin, hindi pa tayo hinuhusgahan ng Diyos. Tayo ay patuloy na nabubuhay sa habag ng Panginoon. At sana wag nating kakalimutan yan na tayo'y buhay ngayon, hindi dahil sa gusto natin, dahil tayo binibigyan ng habag ng Diyos. Pero once na nakat na yung life natin, ay wala na. Kahit araw-araw ka magsimba, makinig ng gospel, wala na. Nasa paghuhukom na tayo, nakapila na tayo doon. Amen? So, ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po kong Katoliko. Katoliko. Ipaglalaban ng Katoliko. Ayan. So, eto na po, Kung magtataka kayo, bakit February 14, 2024, Wednesday Gospel, ang ating Facebook Live ngayon? Kasi po, hindi po ako nakapag-gospel kagabi. Kahapon pala. Pero po itong February 15, Thursday Gospel, tapos na po. Kanina, may guest po ako, si Sister Angelica Guevara from Canada. So, kung gusto nyong mapakinggan ang Thursday Gospel, balik lang po kayo sa Facebook ko. Nandiyan po yan, Pero, since hindi natin, na-miss natin yung kahapon. So, ngayon, magninilay tayo sa mabuting balita. Amen. So, pumasok na ang panahon ng Kwaresma. Nag-Ash Wednesday na kahapon. Amen. Ibig sabihin, simula na ng, alam mo na, fasting, abstinence. Kasi, di ba, ang Panginoong Jesus, merong 40 days and 40 nights at talaga naman nag-fasting siya. At pinakita niya talaga na kailangan nating palakasin ang spiritual nating parte ng ating pagkatao. Amen. So, yun. Ang turo tungkol sa
pag-usapan na, ayun, unahin natin yung paglilimos. Kasi pagka pumapasok yung Kwaresma, laging ang bungad sa Ash Wednesday, no? Kapag tayo ay nagsisimba, ay tungkol sa paglilimos, pananalangin, at pag-aayuno. 3 P. Di ba merong 4 P's? Ito 3 P's. Okay, punta tayo sa ano bang turo talaga ni Kristo when it comes to paglilimos. Naku, usapang pera to. Bakit ba pagtungkol sa pera, ang higpit-higpit ng kamay natin? Hindi tayo makatulong sa ating kapwa, hindi tayo makapagbigay ng palimos. Samantalang lahat naman ng pera na meron tayo, pinagkakatiwala lang sa atin ng Diyos. Kahit 5 duling yan, pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. Paano mo ba pinapahalagahan ang pera? Okay, sample. Lalakad ka, no? Nagmamadali ka kasi papasok ka sa trabaho. Malilate ka na. Sige, madali. Ngayon habang nagmamadali ka sa daan, may nakita kang piso. Nagmamadali ka, alangang pansinin mo pa yung piso. Di, nagpasan. Kaso, na isang araw, nagmamadali ka na naman, may nakita ka sa daan, 1,000. Malutong-lutong pa. Ano ngayon ang gagawin mo? Sigurado, hihintuan mo yung 1,000 kahit nagmamadali ka kasi 1,000 yun. Doon mo matitest ngayon kung ano yung halaga ng pera sa atin, sa'yo. Ba't nagkaganon? Pareho lang naman silang pera. Pareho ka lang namang nagmamadali. Bakit yung piso nilagpasan mo? Yung 1,000, hinintuan mo. Tinignan mo pa. Baka mamaya may nakakakita sa'yo. Tapos saka mo kinuha. Ano po ibig sabihin nito? Minsan, yung value ng pera, hindi natin nabibigyan ng tamang value. Bakit? Kasi may connection to sa paglilimos, ha? Pakinggan nyo mabuti, ha? Hindi mabubuo ang 1,000,000 kung wala ang 5. Amen? Ngayon, bakit mo nilagpasan yung piso? Pero 1,000, kinuha mo. Amen. Kasi iba yung pagtingin mo sa pera. Mas malaki, mas mahalaga. Mas maliit, walang kwenta. Pero wag natin kakalimutan na ang isang gripo na may tulo, sarado yung gripo pero may tulo, maghapon mo yung lagyan ng timba, kinabukasan puno yan. Ano ibig sabihin? Yung maliliit na bagay, dapat binibigyan natin ng halaga. Ang mga taong yumaman, bago sila yumaman, nagsimula sila sa wala. Lahat ng umasenso, nagsimula sa wala. Amen. Kaya pag may nakikita kang kakalat-kalat na piso, 25 dyan sa bahay mo, kunin mo. Kasi balang araw, pag inipon mo ng inipon yan, mapapakinabangan mo din yan. Hindi ba? Sa supermarket lang hindi tatanggapin yan kung kulang ng piso. Kasi naka-record dyan sa kanila Naka-inventory yan. Alangang mag-report yung cashier ng kulang-kulang yung i-report yung benta. Hindi ba? Hindi ba kayo naiinis? Pupunta kayo ng grocery. Tapos, di ba, pansinin nyo, yung pinamili nyo, mayroong 0.25, 0.75. Magkano ang babayaran ko? 1,200.25. 565.75. May mga 5.5 pa. Mahalaga yun sa grocery, sa negosyo. Kasi yung mga 0.25, 0.75, pag pinagsama-sama yun, 1,000 yung customer. Malaki yun. Amen. Yung kanina example, dinaanan yung piso, nagmamadali. 1,000 talaga naman hinintuan pa. Yun ang sinasabi na iba yung tinitingnan sa, ano ba yung kasabihan na yun? Sa tinititigan. Ayun. Iba yung tinitignan sa tinititigan. Kasi yung tinignan mo lang, tapos biglang bawi. Yung tinititigan, talagang tinitignan mo mabuti, ni-examine mo.
Amen. We should know the value of money. Kasi aside from pinaghirapan natin yun, o pinaghirapan ng tatay natin, o sino man nagtatrabaho, mahalaga sa Diyos kung paano natin tinatrato ang pera. Di ba sabi, the root of all evil is money. Ang ugat ng lahat ng kasalanan ay pera. Pero, ang pera, nagagamit siya sa kabutihan. Kaya lang, alam natin, pag pera na usapan, siya lumalabas yung tunay na ugali ng tao. Di po ba? Yung mga nangungutang na hindi nagbabayad. Ako po, lumalabas na talaga yung ugali. Yung mga taong kailangan mo sa oras ng pangangailangan, di ka matulungan. Amen? We should know na ang maliit na pera na meron tayo, pinagkatiwala ng Diyos yun sa atin. Ini-expect na wag natin aksayahin. Ini-expect na palaguin natin. At higit sa lahat, ini-expect na itulong natin sa ating kapwa. But of course, hindi lang naman pera ang pinag-uusapan natin na pwede nating ilimos. Pwede nating ilimos, itulong sa tao, yung ating time, yung ating effort, yung ating skills. But of course, doon tayo sa basic, paglilimos. Hindi ba? Ang sabi ng mabuting balita na mag-ingat daw po tayo na huwag maging pakitang tao lamang sa paggawa ng mabuti. May mga tao na ginagamit yung pera para kunyari tumutulong sa kapwa, pero meron silang masamang balak. No? Halimbawa lang sa politika. They will use the money. Nagtutulong sila sa panahon ng eleksyon. Pero behind that, meron silang agenda. O sige, pag nanalo ko, babawiin ko lahat yan. Nangyayari ba yun? Di ba nangyayari? Totoong pangyayari. Kaya nga may mga nakukulong, di po ba? Amen. Gagawa tayo ng mabuti, tinitingnan ni Lord, ano yung reason? Bakit ka tumutulong sa kapwa mo? Naghihintay ka ng kapalit. Diba? May mga ganong tao sorry to say, pero may mga taong tumutulong kasi humihintay sila ng kapalit. O may mga taong tumutulong kasi, natulungan. O may mga taong tumutulong kasi nag-expect sila ng balik ng tulong. Amen? May mga tao na, alam mo yun, yung, tulungan kita balik mo yan may utang na loob ka sa akin. Hindi po dapat ganon. Kapag tumutulong tayo sa ating kapwa, tapos ang kwento, huwag kang mag-expect ng return. Kasi sabi ng Panginoon, hayaan mong ang Diyos ang magbalik sa'yo nung kabutihang ginawa mo. Hindi yung nagpaaral ka ng anak mo, isusumbat mo. Dapat ganon. Di po ba? Tumulong ka sa kapwa mo kasi nagkasakit siya dati, tinulungan mo siya. Nag-e-expect, huwag ganon. Di po ba? Nagpautang ka, nakalagay sa isip mo, bayaran mo ko. Hindi ka binayaran. O, sinong niloko niya? Di ang Diyos. Amen. Yung bang, when you give something, don't expect return. Amen. Hayaan mo, kita naman ng Lord Jenny. Hayaan mo na siyang, bahala na siyang gumante. Bahala na siyang magparusa. Basta ikaw, may puso kang willing tumulong, willing maglimos. Nasubukan niyo ba? Punta kayo sa palengke, may lalapit sa inyong gusgusin at kakalabitin kayo. Palimos po. Ilang tao ang lumapit sa inyo na nagsabing, palimos po. At nilimusan nyo kahit piso. Yung iba, tinitingnan nyo pa mula ulo hanggat pa, mas malakas pa sa akin to. May piso, di ka makakating sa akin. Kapag may lumalapit sa atin ng mga ganun, lagi nating tingnan na ang mukha nila ay si Kristo. Makita natin yung mukha ni Kristo sa mga namamalimos. Isang pulube na si Kristo ay nagdoon. Kumbaga, nagpapanggap si Kristo na pulube. Amen. That is an opportunity para ipakita natin sa Diyos na tayo may pusong marunong maawa sa ating kapwa. Sometimes, ang hirap magbigay ng limos sa pulubi
Kasi minamatter natin yung ibibigay natin. Why don't we think na palit kayo ng sitwasyon? Ikaw yung pulubi, siya yung may kakayanang magbigay. Alam mo, sometimes, pagganahin lang natin yung universal rule eh. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Hindi ba? Ayaw mo magbigay ng tulong doon sa pulubi. Ikaw yung pulubi. Tayo, minsan nag-aaksaya tayo ng pera sa mga walang kwentang bagay eh. Yung perang kakarampot, itataya pa sa loto. Perang karampot, bibili pa ng sigarilyo. Sa mga ganong bagay, may pera tayo. Pero pag pagtulong sa kapwa, wala. Ang higpit natin. Amen. Siyempre, sabi nga dito, kapag tumulong tayo sa kapwa, huwag nating ipaalam, ipamalita, ipagmayabang. Kasi, kapag gumanti ang ating kapwa sa tulong na ginawa natin, na-receive na natin yung ating reward. Dapat ang reward na hinihintay natin sa Diyos. Kapag tayo ay naglilimos o tumutulong sa kapwa, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. At ang sarap tumulong. Lalo na kung may kakayanan kang binigay ang Diyos. Hindi ba? Mas malaki ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Mas malaki ang ine-expect ng Diyos. Kung mayaman ka, ay mas malaki ang ine-expect ni Lord na tumulong ka sa iyong kapwa. At alam niyo ba, ang paggawa ng mabuti ay isang karunungan? Ano ibig sabihin nun? Yung hindi ka na naghihintay na may lumapit sa iyo, ikaw na yung mismo tumutulong sa kapwa mo kasi nakita mo, naghihirap siya. Nakita mo, kailangan niya yung tulong. That was wisdom. Malakas na yung pakiramdam mo sa paglilimos sa tao. Amen. Kung gumagawa tayo ng mga bagay para tayo ay purihin, di ba, palakpakan ng mga tao, ay, nasabihin sa atin ng Diyos, apaka-plastic mo. Amen. Ang paglilimos, sabi nga, hindi lang sa pera, sa pagmamahal. Baka mamaya may naglilimos na sa'yo ng patawad, hindi mo pa rin pinapatawad. Baka mamaya may naglilimos na sa'yo ng atensyon mo. Atensyon ng asawa mo, atensyon ng anak mo. Di po ba? Naranasan niyo na ba maglimos ng pagmamahal? Maglimos ng atensyon. Amen. Kaya ang turo ni Kristo sa paglilimos, dapat bukal sa kalooban. Ano yung reason mo? Ba't mo siya tinulungan? Parang yung babaeng balo na kusing na lang ang natira sa kanya pero ibinigay niya na buong puso. Paano tayo tumutulong sa ating kapwa? Yung mga tira-tira lang ba? Yun lang. Yun ba ang maihahandog natin sa Diyos? Kailangan kung meron tayo, gawin natin yun, no? May pera tayo, kaibiganin natin yung pera sa pagtulong sa kapwa. Kasi pag namatay tayo, doon natin malalaman kung ano ang ginawa natin. Yung pag nakita ka ng kapwa mo, ay naku, tinulungan ako niyan. Nung buhay pa yan, wala kaming pera. Tinulungan ako niyan. May sakit ako, tinulungan ako niyan. Amen? Tandaan nyo, kapag tayo ay nakahimlay na sa ating ataol, dyan natin makikita kung anong pagkatao meron tayo. Ay mahirap yun, nasa ataol ka, mumurahin ka pa ng kapwa mo. Ay, napaka-ganid niyan sa pera. Diba? Hindi ako tinulungan yan. Nagpapautang yan, grabe ang tubo. Ibang masasakit na salita ang maririnig mo sa burol mo. Amen. Kaya kailangan yung pagtulong natin sa kapwa, yung paglilimos natin sa kapwa, bukal yan sa kalooban. Nag-iniisip natin na, ay, instrumento mo lang ako, Lord. Ginagamit mo lang ako para tumulong sa aking kapwa. At masarap tumulong sa kapwa kaysa tinutulungan.
Amen. Hindi lang yun. Tulungan mo ang kapwa mo. Limusan mo siya ng pagmamahal. Actually, hindi naman limos, kundi yung bahaginan mo siya ng pagmamahal bilang kapwa mo. Wala naman sa atin nagmamay-ari ng kung ano yung ating pamilya, yung ating trabaho. Ba't hindi naman ating inihiram lang natin Tapos kung doktor ka, engineer ka, pwede kang gamitin ng Diyos, hindi mo ilimos. Itulong sa kapwa mo na magbigay ka ng libreng serbisyo sa mga mahihirap. Hindi po ba? Yung pagtulong natin sa kapwa, it should be Diyos ang nakakaalam. Huwag niyong hahayaan na lumipas ang bawat araw na hindi tayo tumulong sa ating kapwa. Sapagkat ang pagtulong sa kapwa ay karunungan. Isip-isip ano ang magagawa ko sa araw na ito na tulong sa aking kapwa. Gusto niyo bigyan ko kayo sample? Punta kayo halimbawa ng fast food. Diba sa fast food meron yung lata na pwede niyong hulugan ng kahit magkano, kahit piso. Kapag yung piso na yun, inihulog mo doon, gumawa ka na ng kabutihan sa araw na yun. Meron ka ng 1 point sa langit. Bakit? Yung piso mo, malayo mararating yun. Mga batang nagugutom, mga humihingi ng tulong. Kaya nga sabi ko sa inyo yung halaga ng perang itutulong natin, hindi itong tumitingin ng Diyos. Yung rason, bakit mo itinulong yun? Amen. Hindi titingnan ni Lord na, aba, ito 1,000 binigay. Ito, 20 pesos. 20 pesos. Amen. So, napakabuti ng Diyos, di po ba? Kung titingin ng Diyos sa kayamanan, gaano ang kalaki ang halagang maipalilimos natin. Siguro, kawawa naman yung mga walang pera. Hindi sila makapagbigay ng malaki. Pero, piso mula sa puso. Di ba narinig natin yung logo na yun, Piso mula sa puso. Na, huwag natin kakalimutan. Na, sa bawat araw talaga, humanap tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Kasi, yung kabutihang magagawa natin bawat araw, ano yan habit. Habit mo ngang magkape tuwing umaga Hindi mawala sa sistema mong pagkakape. Ba't hindi natin maging habit ang tumulong sa kapwa? Kapag may nakikita kang pulubi, huwag mo namang lagpasan. Ay, piso na lang. Bigay mo na. Magkano ba sigarilyo ngayon? Hindi ko alam. Di ba? Kapag may nakikita kang mga 25 dyan, nakakalat-kalat sa bahay mo, kunin mo. Kasi hindi mabubuo ang 1 milyon kung wala yung 25 na yan. Ipunin mo. Tapos itulong mo sa kapwa mo. Hindi pag 1,000 ang nakita mo sa daan, hihintuan mo. Kukunin mo, pero pag piso, nilalagpasan. Amen. Kasi, biyaya yan ng Diyos Huwag natin bigyan ng pagmamaliit ang 5. Amen. Kapag may nakita ka, nagwawalis ka, kunin mo. Kunin mo. Kasi, yung bagay na hindi mo pinapansin, mahalaga yan sa mga taong walang-wala. Amen. Yung pisong ibibigay mo, ililimos mo sa kapwa mo, mahalaga sa kanila yung pambili nila ng bigas. Pero may mga taong, diba, inaaksaya sa walang kakwenta-kwenta. Amen. Na ipinaparating sa atin ng mabuting balita na para makapagpalimos sa atin tayo sa ibang tao, kailangan sa sarili natin matuto tayo magpahalaga kung ano yung meron tayo. Sabi nga, di ba, sa trabaho, wag na natin pag-usapan magkano kita mo isang araw. Pag-usapan natin magkano ang naitatabi mo sa isang araw.
ang laki nga ng sweldo mo. Mas malaki naman ang gastos mo. Mas mabuti pa yung maliit lang ang sweldo, pero mas malaki ang naitatabi. Amen. Turo ng Diyos sa paglilimos. Importante yan. Ngayon pumasok na ang Kwaresma. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na pwede tayong maglimos. No matter what, mayaman ka, mahirap ka, middle class ka, you can give limos every day. Sa simpleng paraan. Kay mapapera yan, kay mapagmamahal yan, kay talent yan, we can give. But of course, we cannot give na hindi tayo pwedeng makapagbigay nung wala tayo. We cannot give peace of mind to others kung tayo, balisa tayo sa buhay natin. Amen. Pero sabi nga, we should practice sa maliliit na bagay. We cannot do big things kung hindi tayo nakakagawa ng maliit na bagay. Ha? Next time ha, pag may lumapit sa yung pulube, huwag mong titingnan mula ulo hanggang paa na mas malakas pa to sa akin. Pag may lumalapit sa yung pulube, tingnan mo si Kristo na nagpapanggap, nagbabalat kayo na pulube, bumigay ka. Kung ano man ang meron sa'yo ng buong puso. Kaya piso yan, kaya 20 pesos yan, kung 100 yan. Hindi ba? Kesa naman yung palit kayo ng pwesto ng pulube. Ikaw yung pulube, siya yung magbibigay sa'yo. Amen. Let us give. Let us have compassion sa ating kapwa. Maybe hindi sila sinuwerte, kamukha ng meron ka, sarili kang bahay, nakakakain ka 3 beses isang araw. Sila, yung pinagtsatsagaan nila mula umaga hanggang hapon, ang piso-piso, makabili lang ng bigas. Ngayon, di ba sabi nga, merong sinasabi ng batas ng tao, wag kayong magbigay ng limos kasi may mga sindikato dyan. Di ba? Ipe-penalty ka dyan. Ang sabi naman ng Diyos, maglimos ka. Tumulong ka sa kapwa mo. Ngayon, di ba, magkasalungat ngayon sila. Ang ka ngayon susunod. Kasi, di ba, meron talaga ng lilimos na natukunyari lang, nagiging tamad. Hindi ba? Sumunod na tayo sa utos ng Diyos. Kaya ano man yung naging dahilan nung lumapit sa'yo para manglimos, tumulong tayo. Hayaan mo na ang Diyos kung nang loloko yun o hindi. Amen. Baka naman gusto mo, nakasakay ka sa jeep. Tatabihan ka ng pagkaganda-ganda ng damit. Kala mo, may kaya, mayaman. Yung pala, magnanakaw. Lalaslasin pala yung bag mo. Amen. Huwag tayo tumingin sa itsura ng tao. We cannot judge. Natutulungan mo lang yung mga taong makakaganti sa'yo. Pag hindi ka nakaganti, di kita tutulungan. Bakit? Yung tulong bang ibibigay natin sa ating magaling yun? Hindi. Pinibigyan lang tayo ng pagkakataon ng Diyos na gamitin bilang instrumento. Kaya ngayong Kwaresma, isipin natin, ano yung mga tulong, palimos na ibibigay ko sa bawat araw. Amen. Kasi once na sanay ka ng tumulong, maglimos sa kapwa mo, hanap-hanapin na yan ng espiritu mo. Amen. Amen. Gising pa ba kayo? Diba? Kahit anong ginagawa nyo, pwede nyo lakasan yung volume ng cellphone nyo. Is one of the way na pag-share ng gospel. Kasi marami manglilimos. Marami tayong dapat limusan na maating kapwa na ayaw makinig ng mabuting balita. Amen. So, alam na, no? Bawat araw, isip tayo ng mabuti natin igagawa, ililipos natin sa ating kapwa. At tandaan natin, pag may lumapit, kahit anong itsura, kung piso ay ibigay mo mula sa puso. At tingnan mo, ay si Kristo, nagbabalat kayo. Diba? Pero syempre, in every rule, there is always an exemption. Ano ibig sabihin nun? Kung sa palagay naman natin, may mga tao talagang obvious na niloloko tayo, hindi ba? Na kunya-kunyari lang, humihingi ng tulong.
Pilakasan din natin yung pakiramdam natin. Kasi hindi naman na tayo pwedeng ding maging sanhi ng pagkakasala ng iba o pang-aabuso. Magkaiba naman yun, no? Kaya nga dapat lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos para lumakas yung discernment natin to know yung good at saka yung evil. Amen. So, maglimos tayo mula sa puso sapagat yun ang gusto ng Panginoon. Ibang tipong minsan, isusubo mo na lang, bigay mo pa sa iba. Harasa mo na ba yun? Dahil lang sa passion mo na tumulong sa kapwa mo. At saka, huwag tayong tutulong yung, tutulungan ko yan kasi kamag-anak ko yan eh. Tutulungan ko yan kasi kaibigan ko yan eh. Ay, hindi kayo tutulungan, nakakabayad sa akin, hindi kayo tutulungan. Huwag ganun. Amen. Sabi nga ng Panginoon, mas nalulugod siya na tumutulong ka sa kapwa mo, hindi makakaganti sa'yo. Kasi ang Diyos, ang gaganti, ang magre-reward. Amen. So, ayun, no? Pinagninilay tayo ng Panginoon, ano na ba yung nagagawa natin when it comes sa paglilimos ng pera, ng material na bagay, ng pag-ibig, ng pagmamahal sa kapwa, ng talent natin, para makapagtulong tayo sa ating kapwa. Yun ang inaano sa atin ng Diyos, tinitingnan. Amen. Gusto ba nating maisip na ang Diyos ay naglilimos ng time sa atin? Ang Diyos ay naglilimos na ng time para tayo ay magdasal sa Kanya, makinig ng gospel. Lilimusan ba natin ng Diyos? Hindi naman niya kailangan yan. Tayo ang dapat maglimos, humingi ng limos sa Diyos, na tayo makatalikod na sa ating mga kasalanan. We have to give compassion. We have to give humility. Tayo ay manikluhod sa harap ng Diyos. Magmalimos tayo. Actually, ang Diyos, hindi lang limos ang binibigay sa atin eh. Ibinigay na niya ang kanyang anak. Ang kanyang anak, buktong na anak para sa atin. Hindi limos ang binigay sa atin ng Diyos. Ang binigay sa atin ng Diyos, ano? Buong-buong siya. Kaya huwag tayong magkakait sa ating kapwa. Kung anong meron tayo, sabi nga, share our blessings. Na, hindi naman atin, pinagkakatiwala lang, pahiram lang, temporary lang. Huwag maging ganid, ha? May mga tao kasing ganid eh. Alam mo yung ganid? Yung meron na, gusto pang kunin yung sa iba. Walang contentment. Hindi kayamanan ang basihan, ha? Sa mundong ito. May mga mayayaman nga na nagpapakamatay, o. Ibig sabihin, hindi pala pera ang magpapakaligaya sa tao. Hindi yung maramdaman mo na may natulungan ka, may pamilya kang natulungan, napakain. Kasi nga lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, di ba sabi nga ng Panginoong Jesus, may time na pinakain mo ko, dinamitan mo ko. Ano man ang ginagawa natin kabutihan na paglilimos sa ating kapwa, sa Diyos natin yung ginawa. Amen. Lahat ng gagawin natin na may pag-ibig. Naglalaba ka, nagluluto ka, nagwawalis ka. Gawin natin na parang inaalay natin sa Diyos. Amen. Huwag natin bigyan ng tira-tira ang Panginoon. Yung parang bang nagmamakaawa na ang Diyos, magdasal ka naman. Pasalamat ka naman bago ka kumain. Magdasal ka naman bago ka matulog. Hindi deserve ni God yan. We have to give our best to our God. Hindi yung kung kailan ka lang may panahon, tsaka mo lilimusan ang Diyos ng pagsisimba tuwing linggo. Kung kailan ka lang may panahon, tsaka mo lilimusan ang Diyos na magbasa ka ng Bible. Diba? Hindi ganun. Kasi ang binibigay sa atin blessing ng Diyos, hindi limos. Siya mismo. Amen. Kaya simulan na natin pagnilayan, yung paglilimos, yung pagtulong sa ating kapwa. Pag tulong ka sa kapwa mo, bumabalik yan ng siksik, liglig, at umaapaw pa. Bakit? Patutunayan ko yan. Totoo yan. Hindi man material na bagay, pero yung alam mo, yung mga bunga ng banal na espiritu, babalik sa'yo yan. Amen. Totoo yan. Na kapag tumulong ka sa kapwa mo, bumabalik yan na ang nagre-reward sa'yo ang Diyos. Amen. Alam mo ba kapag nagbibigay ka, hindi ka nawawalan. Mas nagkakaroon ka.
Walang nagbigay ng buong puso na nawalan. Ang mga nagbibigay ng buong puso, na mabalik yan ng doble, triple, napakarami. Amen. Kaya, naglalakad ka sa daan, may nakita kang namamalimos, wag mong lagpasan. Balikan mo. Bigyan mo. That's an opportunity. Oportunidad yan na makita ng Diyos na sa maliit na bagay, binalikan mo isang taong baka hindi pa kumakain. Baka may anak na hindi pa kumakain. Wala yan sa halaga. Bumalik ka dahil yung puso mo gusto mong makatulong. Amen? Simple. Simple pero makahulugan. Na may mga namamalimos sa ating tao na dinadaan-daanan lang natin. Isang kinakalabit ka na, naiinis ka pa. Hindi po. Piso ayaw mo ibigay, pero pag sa bahay, hindi mo pinapansin yung piso. Amen. Magsimula tayo sa maliit, hanggang sa masasanay na tayo. Amen. Tinatouch ni Lord tayo kasi ganyan tayo dati, no? May mamamalimos, hindi pinapansin. Hindi po ba? Okay. Yun ang turo sa paglilimos, no? Kung tumulong ka, huwag mo ipaalam. Sa pinakamatalik mong kaibigan. Hayaan mo ang Lord ang makita. Makita ng Lord yung pagtulong mong na ginagawa. Kasi mahalaga yun. Amen? At lagi kang tutulong mula sa puso. Laging tutulong yung alam mo, na alam ng Diyos na yun yung dahilan ng pagtulong mo, ng paglilimos mo. Yun ang mas mahalaga. It doesn't matter the amount, it doesn't matter kung ano. Laging sa puso. Amen. Maloloko natin ang ibang tao, pero hindi ang Diyos. Huwag tayong magbilang, ha? O, naitulong ko sa iyo to, naitulong ko sa iyo. Huwag niyong gagawin yan. Wala tayong karapatang manumbat kasi tayo ay katiwala lamang ng Panginoon. Amen? So, ngayon, ang turo tungkol sa pananalangin. Gaano ka ba kadalas magdasal sa isang araw? Meron ka bang time kausapin ng Panginoon? O lumilipas lang ang bawat araw na wala lang? Pero pag makipag-chat, haba-haba. Kapag makipag-chismis, tagal-tagal. Pero pag magdasal sa Panginoon, wala. Kakaya naman. Hindi ba? Sino bang gusto mong makausap? Yung sikat na idol mo, sikat na artista, na kapag nandyan talagang huli ka, is a big opportunity na kausapin ng paborito kong artista. Pero bakit sa Diyos libre? Walang bayad. Walang wifi kang babayan. Pero bakit di tayo nagdadasal sa Panginoon? Importante ang prayer life sa isang tao. Kapag tayo ay nagdadasal, tayo ay nakakipag-usap sa Diyos. At kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, ang Diyos naman ang nakikipag-usap sa atin. Kapag nakikinig tayo ng mga ganitong gawain online, pagninilay sa gospel, nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Kaya itong nadidinig yung mensahe is coming from a prophetic voice of God. Huwag niyong sabihin na, yung pare, Sister Angelica, we are only an instrument. Kahit kami nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Hindi naman bababa ang Diyos para siya ang mag-Facebook live. Di po ba kaya nga gumamit siya ng mga propeta, mga hari, para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Importante, nagdadasal tayo. Huwag mong hahayaan na lumipas ang araw na hindi ka man lang nakapagpasalamat sa Diyos. Hindi ka man lang humingi ng tawad sa Diyos. Hindi mo man lang sinabayan si Lord na, Lord, mahal kita. Hindi naghahanap ang Diyos na mahabang panalangin. Ang hinahanap ng Diyos ay mula sa puso na panalangin.
Paano ba tayo manalangin? Lord, iligtas mo ako sa kapahamakan. Lord, wala po kaming pera. Lord, pagalingin mo po yung may sakit. Lord, 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 Lord. Ganun nananalangin lang ba tayo pag tayo may kailangan sa Diyos? Kapatid, kapag tayo'y nananalangin, hindi pa tayo nagdarasal, alam na ni Lord kung ano yung gusto natin. Dapat, kapag tayo ay nananalangin, sabi nga dito sa mabuting balita, at kapag ikaw ay nananalangin, isara mo, no? Pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pumasok ka sa iyong silid. Spiritually, pumasok ka sa presensya ng Diyos. Isara mo yung pinto. Ibig sabihin, isara mo yung puso mo sa mga negativity, sa mga pangit na bagay, sa mga bagay na magiging dahilan para hindi ka makapagpanalangin ng maayos. That when we pray, we should, kasi yun ang moment natin kay Lord eh. Tinitingnan ni Lord yung ating puso sa ating pananalangin. Amen. Kaya kinakailangan, kasi sa Diyos natin nasasabi ang lahat eh. Diba, totoo yun. May mga bagay tayong hindi masabi sa ating kapwa, kaysa pinakamatalik natin ang mahal nating tao. Pero sa Diyos, nakakaiyak tayo, Lord, ito. Sa Kanya talaga lahat. Amen. At wala nang pinakamasarap na kausap sa bawat araw, kundi ang Panginoon. Na laging naghihintay sa atin na, kausapin mo naman ako. Hindi kakausapin mo lang ako. Pag may problema ka, pag masaya buhay mo, wala kausap. Amen. Actually, tayo ang nangangailangan na makausap ang Panginoon. Ang Diyos nasa Kanya ng lahat eh. Tinutulungan tayo. Amen po. Sabi pa nga rito sa mga buting balita, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Naku, naalala ko. Binabatikos tayo mga Katoliko. Bakit ang mga Katoliko ang dami-daming dasal? Sa rosary pa lang, 10 abagin ng Maria, 10 aba namin. Amen. Masama ba yun? Masama ba yun? Hindi. Ibig sabihin, kaya kang nagdasal ng 10 abagay ng Maria, 10 abang ama namin, kasi 10 beses mong pinupuri ang Diyos. Sa bawat panalangin natin, pinupuri natin ang Diyos. Walang masama doon. Ang masama, yung nananalangin ka, pero wala sa puso mo yung pananalangin mo. Amen. But of course, the quality of prayer, not the quantity of prayer. Amen. Ibang naranasan mong manalangin na naiiyak ka sa Diyos? Nararanasan mo na siya ang nakakaintindi sa iyo? Diba? Diba sabi dito, ang turo sa pananalangin, binanggit dito yung dasal na itinuro ni Kristo. Yung Ama namin sa masalangit. Kaya nga araw-araw sa Facebook Live na ito, hindi nawawala nung nagdadasal ako ng Ama namin. Kasi ang Ama namin kompleto na yan eh. May acts na yan, di ba? Adoration, contrition, supplication, thanksgiving. Nakapaglitong-lito ka na, pag nasa pagsubo ka na, down na yung puso mo, dasalin mo yung Ama namin, kompleto na yan. Amen. At ang Ama namin, mas malaki ang papupuri sa Diyos kapag kinakanta. Ang panalangin kapag kinakanta, grabe, ang papupuri sa Panginoon. Anong bawat tipong mabubwisit ka na, gusto mo nang magalit, pray! Pray! Our Father. Nasubukan nyo ba yun? Yung iinis ka na, parang gusto mo nang manapok.
Pero sasabihin mo, Ama namin, sumasalangit ka ba? You are focusing your mind, your spirit to a prayer. Kaysa yung mag-iisip ka na, wala akong pera, broken relationship, naiinis ako, gusto kong gumanti, naiingit ako. That's an opportunity of devil. But when we pray, ay natatakot ang dyablo. Di po ba? Because napaka-makapangyarihan ng Ama namin na panalangin. At sana, kapag pinipray natin ang Ama namin, ginagawa yan sa buhay natin. Hindi ba ang sabi doon sa dasal ng Ama namin, sambahin ang ngalan mo. That when we pray, we should always praise the name of God. At anong sabi nun? Ikaw nawa ang maghari sa amin, mapa sa amin ang kaharian mo. So when we pray, we praise God, and we are asking for the kingdom of God. Hindi na tayo kailangan mamatay at mapunta sa langit para maranasan natin ang kaharian ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, pwede na nating maranasan ang kingdom of God. Kapag ikaw ay may peace of mind, ikaw ay mababa ang kalooban, nasa iyo na ang kingdom of God. Ang kingdom of God, hindi yung kamukha ng nakikita natin na palasyo, mga hari, mga ginto, hindi. Malalaman natin ang kingdom of God ay nasa atin kapag ang puso natin ay kamukha na rin ng puso ni Kristo na mababa ang kalooban, mapagpatawad. Amen? Bunga ng banal na espiritu. The joy, the love, the kindness, the goodness, the self-control, yun mismo ang kaharian ng Diyos na nasa puso natin. Diba? At anong sabi pa ng Ama namin? Bigyan mo kami ng pagkain every day. Not only the physical food, but the spiritual food. Kaya nga kailangan, araw-araw meron tayong desire na hanapin. Ano bang gospel ngayon? February 15, 2024, Thursday Gospel. Kailangan mapakinggan ko yan. Kasi sa Ama namin, yan ang tinutumpok ng Diyos. Hindi lang yung physical na, makakain kami ng tanghalian, hapunan, di lang yun. At ano pang sabi sa Ama namin? Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ang bigat ng panalangin na yan. Pero nagpapalaya yan. Lagi tayong humihingi ng tawad sa Diyos. Bakit pag tayo na ang hinihinga ng tawad ng ating kapwa, hindi natin sila mapatawad? Kapag tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos, nililimot ng Diyos ang ating mga kasalanan at binibigyan tayo ng pagkakataong magbagong buhay. Bakit tayo, pag nagkasala yung kapwa natin, hindi natin sila mapatawad ng totoo? Ano ba yung totoong pagpapatawad? Paglimot, pagbibigay ng another pagkakataon, kamukha ng pag-ibig na ibinibigay ng Diyos. Ano ba ang uri ng pag-ibig ng Diyos? Unconditional love. Amen. That I will love you not because of but in spite of. Nagkasala ka sa akin, pinagtaksilan mo ko, patatawarin kita. Kasi pinapatawad din ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Siguro nga hindi kayo pareho ng kasalanan. Maaaring siya'y nangalunya, yung isa'y nagnakaw, yung isa'y pumatay. Pero lahat yun ay kasalanan at pinapatawad ng Diyos. Amen. Mahilig lang tayong mag-receive sa Diyos ng forgiveness. Pero pag tayo na ang mag-forgive sa ating kapwa, ang damot-damot natin. Hindi na nga natin pinatawad, hinusgahan pa natin, pinarusahan pa natin. Trabaho ng Diyos ang paghuhusga at ang pagpaparusa. Kahit gaano kabigat ang ginawang kasalanan sa iyo na yung kapwa, patawarin mo, ipanalangin mo, yan ang utos ng Diyos. Love your enemy. Bakit? Kasi yung mga taong nagkakasala sa atin, sila'y may sakit espiritual. Ano ibig sabihin nun?
ang mga may sakit ay kinakaawaan. Kamukha ng ginawa ng Diyos sa atin. Tayo'y kinakaawaan kapag tayo ay may mga kasalanan, di ba? Gusto ng Diyos na gumaling tayo sa kanyang mga salita. Kaya never natin gagawin na hindi magpatawad ng tao kahit gaano pa kabigat ang naging kasalanan sa atin. Paubayan natin sa Diyos. Ang pinapatrabaho lang sa atin ng Panginoon, magpatawad. Period. Hindi yung patatawarin kita, pero may condition. Amen. Masarap kasi yung nabubuhay ka sa mundo na wala kang dalang galit. Ibang pag pinatawad mo siya, tapos na yan, okay na yan. Ibang pakitaan mo ng mabuti ang iyong kapwa. Matutunaw yan. Ibang ginawa ka ng masama, pero ginawa mo pa siya ng kabutihan. Kaysa yung ginawan ka ng masama, mas gagawan mo pa ng masama, no? Eh, yan ang sinasabing ngipin sa ngipin. Eh, hindi ganyan dapat sa Panginoon. Kaya, pinagninilay tayo ng mabuting balita. May galit ka pa ba sa kapwa mo? Patawarin mo na hanggat may panahon pa. Huwag mo hintayin na kunin tayo ng Diyos at pagharap natin sa Diyos, ang bigat ng dala natin. Yung galit. Kung tutusin tayo, we don't deserve the forgiveness of God. Dahil kagalit-galit yung mga ginagawa nating kasalanan every day. But God is there to forgive us because God loves us. Kung ano yung takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, eksakto, yun din ang gagamitin ng Diyos. At ang sabi sa Mateo, ang hindi nagpapatawad sa kapwa, hindi rin patatawarin ng Diyos. Makinig ang may pandinig. Kaya kung hanggang ngayon, hindi ka nagpapatawad ng may paglimot, hindi rin tayo tatawarin ng Diyos. At kapag may galit tayo sa ating kapwa, para tayong kumukuha ng kadena, ng kandado, tayo mismo ang nagkakadena at nagkakandado ng ating mga kamay. Na para tayong may hawak na bola, na kapag inihagis mo sa wall, yung bola babalik sa atin. Ganun ang galit kapag hindi pinapatawad. Amen. Lagi tayong pinapatawad ng Diyos. Kaya sa Ama namin, napakahalaga ng part na yun eh. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Amen. Baliwala siguro itong Ama namin na ito kung yung forgiveness nilalagpasan natin. Because forgiving others is love. Amen. Ano pang sabi sa Ama namin? At wag mo kaming pahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Of course, sino ba naman ang gustong maharap sa mabigat na tukso na magdadala sa ating kasalanan? Pero wag natin kakalimutan na God gave us the free will to choose between good and evil. So kung ano man yung pagsubok na dinadanas natin ngayon, sakit man yan, karamdaman man yan, pera man yan, relasyon man yan, sinabi ng Panginoon, pinangako ng Diyos na walang pagsubok na darating sa inyo na hindi kinaya ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Bagkus, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Unang Korinto, chapter 10, verse 13. Yun ang promise niya. Ang promise God. Kaya whatever the situation na meron tayong pagsubok, kakayanin natin yun sa tulong ng Panginoon. Amen. Kaya yung pagsubok na meron ka, pagsubok na meron ako, kaya natin yan. Kasi alam ni Lord yung capacity natin. Kung may mga tao mang bumibigay sa pagsubok, nagpapakamatay, ibig sabihin yun, mababaw yung kanyang relasyon sa Panginoon. But of course, we cannot judge, no? Ang sinasabi lang ng Diyos, kailangan natin ng relasyon sa Panginoon.
Para pag dumadating yung mga ganyan, mga problema, mga minsan aksidente pa, no? Unexpected na pagsubok, matatag tayo. Parang si Job, pinagpala, tapos mawala na yung mga pagpapala. Anong sabi niya? Ikaw ang nagbigay, ikaw ang bumawi. Kaya kung ano mga meron tayo ngayon na nawala, nasunugan ka, namatayan ka na anak, nagkasakit ka, diba? Ang Diyos ang nagbigay, nag-bless, ang Diyos din ang babawi. Amen. Always think na yung mga pagsubok na meron tayo, pampatatag yan. Pampatatag yan. Sapagkat ang pagsubok, ang ginto ay dinadarang sa apoy upang malaman kung ito'y dalisay. Nagdadaanan natin pagsubok, tinanong ni Lord, faithful pa ba to? Faithful pa ba to? Magpapasalamat pa rin ba to? Maglilingkod pa rin ba to sa Diyos? Kung may sakit na to, kung nawalan ng kabuhayan, amen, tinitest tayo ni Lord pagdating sa ganyan. Amen. Kahit naglilingkod sa Diyos, nagkakasakit pa rin. Kahit naglilingkod sa Diyos, diba? Nagkakasala pa rin. Kaya ipanalangin natin sa Diyos, Lord, increase my faith, para pag dumating yung unexpected na pagsubok, diba, nakatayo tayo. Hindi tayo natatakot. Sapagkat pinangako ng Diyos, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kaya mo yan hanggat naririto ako. We can do all things through Christ who strengthens us. At for God, nothing is impossible. Kaya kung ano yung dinadala ng bigat ng ating kalooban ngayon, naku, kaya natin yan. Diba? Naranasan mo na ba may problema ka pero ang peace of mind mo, grabe. May problema ka pero hindi ka natataranta. Of course, kailangan natin kumilos dahil nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero naranasan mo ba yun? Yung bang hindi nila alam may problema ka pero nakakaya mo, gumagaan ng kalooban dahil sa Panginoon. Kaya ang turo sa pananalangin, ganyan. Diba? Actually, sa pananalangin, pakikipag-usap natin sa best friend natin ng Diyos. At kapag nanalangin tayo, siyempre kailangan natin gumawa, kumilos. Hindi tayo pwede si Juan Tamad na nakahigalang at nakahanga doon sa bunga, hinihintay na bumagsak. Prayer is important. Every day. Huwag mong hayaang mapagod ka pisikal, nakakatulugan mo na lang ang pagdarasal. We can say a simple prayer. Lord, thank you. I love you. Forgive me. Or may I say, T-I-F. Thank you, I love you, forgive me. Simple. Pero it's a form of prayer. Kasi tayo pag nagsasalita tayo, it's a form of prayer. May kapangyarihan kasi yung salita natin Kaya pag sinabi mong tinatamad ka, natamarin ka talaga. Diba? Pinapaalala sa atin ng Panginoon. Huwag natin siya kalimutang magdasal. Magpasalamat, magpuri, may nakapatawaran. Marinig man ni Lord, Lord, thank you, I love you, Lord. Di po ba? Siya ang pinakamahalaga na dapat nating chinachat spiritually. Okay? So, ganyan po yung turo sa pananalangin. Manalangin tayo ng buong puso sa Panginoon. Manalangin tayo, yung talagang nasa puso natin na pagpupuri sa Kanya. At ang turo naman tungkol sa pag-aayuno. Isa pa yan. Pag-aayuno. Usong-uso yan, no? Ang mahal na araw. May nagpapapako sa krus, may mampas sa likod, sinasaktan ng sarili. Hindi na kailangan yan. Sapat na ang ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi nga dito sa pag-aayuno, huwag daw kayong magmukhang malungkot. Diba? Kasi plastikan yun. Huwag kayong mag-ayos ng inyong buhok. Amen. Bagkus sa pag nag-aayuno, kailangan maging mukha kang maayos, malinis. Amen.
Paano ba tayo nag-fasting? Meron tayong fasting abstinence. Pag Friday, di ka kain ng karne, na yung matitipid mong pera, bawas sa pagkain, magbawas-bawas kayo, matitipid mong pera, tutulong mo sa kapwa mo. Pag-aayuno. Yung bang tipong pipigilan mo yung tawag ng laman. Kung nakakapagsigarilyo ka ng 3 sticks sa isang araw, gawin mo munang 2. The following day, 1. And the following day, wala na. Yung bang tuturuan mo yung katawan mo, kumbaga, ikaw, yung katawang lupa mo, ikaw yung magiging master. Hindi yung katawang lupa mo na pro sa kasalanan ang magiging nag-aalipin sa atin. Ganun kasi nangyayari sa atin eh. Yung mga kasalanan ginagawa natin, nagiging alipin tayo. Servant. Ay, gusto ko ng junk food. Ay, gusto ko ng sigarilyo. Ay, gusto ko magmura. Ay, gusto kong gumante. O, diba? Nagiging master natin si galit, si bisyo. Nagiging servant. Kailangan tiis-tiis pag may time. Di ba kailangan natin magtiis? Kasi, ang hirap talaga pag lumaki ka sa sitwasyon na puro katawang lupa yung hinahanap ng katawan mo eh. Di ba? Namang hindi ka mapakali kapag hindi ka nagda-drugs. Hindi ka mapakali pag hindi ka nag-chismis. Kailangan nating supilin yan. Kailangan nating mag-fasting. Lumayo. Iiwan. Kasi kailangan natin palakasin ating spiritual na kaugnayan sa Diyos. Ito na yung panahon ng pagninilay. Ito na yung panahon na tinitignan ng Diyos sa atin. Kung paano pa tayo naglilimos sa ating kapwa, kung paano tayo nananalangin, kung paano tayo nag-aayuno na hindi pa kitang tao. Nagkakaroon tayo ng mga sakripisyo. Sinasacrifice natin para sa Diyos. Para sa Diyos. Yung bang ginagawa mo, Lord, gusto ko nang gumanti, Lord, pero magpa-fasting ako. Hindi ko gagawin. Amen. Lord, gusto ko itong kainin, pero hindi ko kakainin yung bibili ko nito, na bisyo ko, itutulong ko na lang sa aking kapwa. Yung bang wala kang laging isipin, how can I please God? Not how can I please myself? Kasi tayong mga tao lagi natin piniplease yung sarili natin. Papabayaan natin ang Diyos. Wala akong pakialam, Lord, no? Basta ako galit. Galit ako, Lord, no? Hindi ba yung nakasentro tayo sa gusto natin, sa nararamdaman natin? Hindi dapat ganun. Gusto natin sumunod sa Panginoon? Let us carry our cross. Anong meron man tayong pasanin natin sa tulong ng Panginoon. Limutin natin sarili. Ganun naman di ba? Si Kristo nilimot niya yung sarili niya para sa ating mga makasalanan. You should also forget ourselves. Lagi nating isipin ano ba ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Kaya naman, di ba? Nung nabuhay si Kristo sa mundo, araw-araw siyang nananalangin. Araw-araw talaga siyang nananalangin. Ba't tayo, no? Hindi natin magawa yun. Sayang ang oras. Time is gold. Time is gold. Di natin na maibabalik pa yun. At nagde-develop ng love. Hindi ba, nade-develop yung love mo sa tao pag meron kayong communication. Dapat meron din tayong communication kay God. Number 1 pa. Because we should love God with our hearts, souls, mind, and strength. Kaya na, binibigay natin kay Lord, konti na lang yung strength, konti na lang yung mind, konti na lang yung heart. God is a jealous God. Amen. Actually, ang gospel kahapon, magkakaruktong to, magkakapatid to Yung turo tungkol sa paglilimos, pananalangin, pag-aayuno, magkakapatid dyan. Kapag ikaw ay nagmamalimos, tiyak na nanalangin ka. Pag ikaw ay nag-aayuno, diba nandoon yung puso mo maglimos? Magkakaruktong yan. Di po ba? Kailangan lang talaga, nire-refresh lang ni God yung mind natin. Nire-refresh ni God yung mind natin. Na we should know na bubuhay tayo sa mundo. Di lang para sa
sarili natin. Di ba may kantangang walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Di ba? Nakapiling niya. Ganun. Yung bang mabuhay tayo sa mundo, hindi para sa sarili lang natin. Hindi para sa ating kapwa. Amen? Pagkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming pong salamat muli sa pagpapaalala mo po sa amin tungkol sa mga dapat namin gawin ngayong Kwaresma. Na ang turo mo tungkol sa paglilimos, pananalangin, pag-aayuno ay magawa namin. Salamat Panginoong Yesus sa magandang halimbawa na ipinakita mo. Nawa, bigyan mo kami ng puso, mababa ang kalooban na ang iniisip namin ay aming kapwa, na ang iniisip namin ay ikaw. Muli, Panginoon, idinadalangin ko si Celiano de la Cruz, Froilan Cruz Bautista, Alonso Santos, Cristina, at lahat pa na makakarinig ng mabuting balita. Lord, give them the desire to help others, to pray every day, mag-ayuno, ipakita sa iyo ang kababaang loob sa pagsunod ng iyong kalooban. Lahat kami, Lord, ay lumalapit sa iyo. Kaming kakulangan, maraming kulang sa amin, Lord. Ikaw ang magpuno. Ikaw ang magbigay ng desire sa amin. Huwag kaming pakapante, Panginoon, hanggat hindi mo kami tinatanggap sa iyong kaharian. Dapat lamang na aming puso ay laging nakatuon sa iyong kalooban. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, ipasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at hadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Okay, maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Muli mo pinapaalala sa amin yung turo tungkol sa paglilimos, pag-aayuno, at pananalangin. Amen. So, muli, niyayahan ko po kayo na Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi. Usually, ang ating Facebook Live na iiba lang oras, depende po sa mga sitwasyon, o depende sa available ng guest preacher. No? Minsan nag-invite po tayo ng guest preacher. At kapag Sunday po, alas 3 po tayo ng hapon. And kung meron kayong mga prayer request, Thanksgiving, pwede nyo po ako i-PM. Sasama po natin sa closing prayer. And of course, kung loloobin ng Diyos, ang February 16, 2024, Friday Gospel. Muli ang inyong lingkod ang magbibigay ng reflection na ang pagbasa ay magmumula kay San Mateo. Tungkol po ito sa tinanong si Jesus tungkol sa pag-aayuno. Amen. At sa February 17, Saturday Gospel, ang gagamitin po ay si Brother Toti. Alas 10 ng gabi na. Kasi, yun ang available time niya. Alas 10 ng gabi. Kasi busy to si Brother Toti. Talagang full time to kay Lord. Tapos, sa February 18, Sunday Gospel, meron tayo uling guest preacher, si Brother George. Alas 8 naman ng gabi, Sunday yon. At sa February 21, anong araw ba ang 21? Wednesday Gospel, si Brother Danny De Gollado, alas 8 ng gabi. Regular hours. So. And sa February 25, si Brother Rolando, alas 8 ng gabi, Sunday din. Yan yung mga guest preacher na available na. Kasi mga busy yan eh. May kanya-kanya silang gawain face to face. So kapag meron silang time na mag-online, umuoo naman sila.
Kasi yan yung mga regular na preacher o God's servant sa Word of God. Amen. Since 2019 nagsimula ang Word of God, salamat sa kanila. Meron pa tayong mga hinihintay. Sister Librada, Sister Nadate, marami pa. Hindi pa sila sumasagot. Amen. Actually, pag ini-invite ko naman sila ang Diyos ang nag-i-invite sa kanila. Instrumento lang ako. Amen. And of course, ang ating Great Commission from Mateo chapter 29 verse 19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Paki-share na lang po itong Gospel, February 14 kahapon sa ating timeline o sa ating group chat bilang pagpapakita ng pagpapasalamat natin sa Panginoon. Maraming pong salamat and to God be the glory.